Ngayon, tanong, paano kayo madadalisay? Paano kayo makapapasa sa pagsubok? Eto po, pakinggan natin sa 23:10 hanggang 12 ng Hope. Ngunit alam niya ang landas na aking dinadaanan. Pagkatapos niya akong subukin, lalabas akong tulad ng ginto. Ano yun? Ang mga hakbang niya'y maingat kong sinusundan. Pakinggan ninyo yan, mga kapatid. Yan ho, ang paraan para kayo makapasa. Ulit ang 11. Ang mga hakbang niya'y maingat kong sinusundan. Nanatili ako sa kanyang daan. Sige. Hindi ako lumihis, bahagyaman. Sige pa. Hindi ako lumayo sa kanyang mga utos. Sige pa. Ang mga salita niya'y higit kong pinahalagahan kaysa pagkain ko araw-araw. Paano ho kayo makapapasa? Sino ho ang makapapasa? Kaparis ni Job. Hindi ho ba si Job nagdaan sa mabigat na pagsubok? Na wala lahat ng kabuhayan niya? Wala lahat. Eh hindi na bali yung kabuhayan, mapapalitan eh. Na wala lahat ng kanyang mga anak. Ang natira sa kanya yung asawa. Eh mabuti sana kung mabuting asawa. Eh salbahe yung asawa eh. Bakit? Akalain yung noong nakita si Job na hirap dahil tinubuan ng bukol si Job mula sa ulo hanggang sa paa. Hindi ho makahiga, ni hindi makaupo, ni hindi makatayo. Kaya ang ginawa ni Job, naglatag ng mga abo. Yun ang ginawang pinakakutsyon. Dahil hirap na siya. Eh, yung asawa ho ang sabi sa kanya hindi ba nahahalata pa yung nangyayari sa'yo? Naglingkod ka ng tapat sa Diyos mo, yun ang iginanti sa'yo. Talikuran mo na siya! Talikuran mo na! Ito sagot ni Job. Ang sagot ni Job, ang mga hakbang niya, maingat kong sinusundan, nanatili ako sa kanyang daan, hindi ako lumihis, bahagyaman, hindi ako lumayo sa kanyang mga utos. Ganyan ba kayo? Ang mga salita niya, higit kong pinahalagahan kaysa pagkain ko araw-araw. Paano ho nakapasa si Job? Hindi siya bumitaw sa pagsunod at sa pananatili sa mga utos ng Diyos. Paano naman tayo makapapasa? Kayo rin, ano man ang mangyaring pagsubok, huwag ninyong bibitawan ang panghahawak ninyo sa inyong pananampalataya, ang panghahawak ninyo sa mga salita ng Diyos, ang inyong mga pagsunod sa mga utos ng Diyos, higit ninyong pahalagahan kaysa hanap buhay, kaysa pagkain sa araw-araw. Iyon ang makapapasa, iyon ang magiging mataas na uring ginto. Alam kong mayroong mga dumadaing. Ang sabi nila, ako ho naniniwala namang dapat akong magdaan sa pagsubok. Pero hindi ho naman itong pagsubok na dinaranas ko. Bakit? Sobra ho naman. Hindi ko ho kaya. Totoo ba yun? Pagka ganun parang nagdaramdam ka na sa Panginoon Diyos. Para mong sinasabi sa Diyos, ano ka ba naman? Hindi mo ba nasukat ang kakayahan ko? Bakit mo ako pinadalan ng napakabigat na hindi ko makakaya? Ano sagot ng Diyos? Pakinggan ninyo sa Korinto, sa 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Tuloy! Sa halip, Ayan. pagdating ng pagsubok, Ano gagawin? bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan Ano po iyon. sagot ng Diyos sa mga nagrereklamo? Yun daw pagsubok na dumating sa kanya, sobra namang hindi na niya kaya. Sagot ng Diyos, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng iba. Kaya ano sabi niya? Hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Tao kulang ako. Hindi ko talagang makakaya. Sabi ng Diyos, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan mo yon. Alam ba niyo mga kapatid kung sino yung mga hindi nakapasa sa pagsubok? Balikan muna natin yung Job na iwan natin. Ang 4:5 hanggang 6. Basahin mo ngayon. Bakit ngayon dumaranas ng matinding kahirapan ay tila ka ng hihina at wari-ibig na mabuwal? Yun ang tanong ng Diyos. Ikaw ay matapat at may takot sa Diyos. Dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Ano po nangyayari sa iba? Nanghihina,
nasisiraan ng loob, nanglulupaypay, yung po hindi nakapasa. Sino nakapasa? Yung nanatiling matatag. Kamukha nyo. Abay, kahit yata harangin kayo ng kanyon hindi na kayo mapipigil sa inyong paglilingkod sa Diyos. Gaano karami na dito sa Alam nyo itong Pampanga, ito ang kauna-unahang distrito, dibisyon pa ang tawag natin. Itong Pampanga, kauna-unahang dibisyon ng iglesia sa Pilipinas. Kaya nandito mga matatandang ministro, nandito mga matatandang kapatid. Isipin ninyo, yung iba'y 1914 pa, hanggang 1918, 1920, Iglesia ni Cristo na, hanggang ngayon Iglesia ni Cristo pa. Aba, sobrang na hong batayan niyang pasado na sa pagsubok. Pasang-pasa sa pagsubok. Sino hindi nakapasa? Kababautismo lamang nanlamig na. Ilang samba lamang nahiwalay na. O yung iba naman natiwalag na, sirkular pa. Hindi ho nakapasa. Ano dahilan? Dumadaing sila. Aba, maski sa pag-aaral. Alisin mo examen? Walang papasa. Alisin mo examen? Wala hong magtatapos. Alisin mo examen? Wala hong magiging profesional. Maski gobyerno, nagbibigay din ng examen sa mga doktor, sa mga abogado, sa mga inhinyero at sa iba't iba pa. Bakit naman ang Diyos pagre-reklamuhan natin? Pagka binigyan tayo ng examen, anong kailangan para tayo makapasa? Isa lang ang susi, manatili ka at sumunod ka. Huwag kang hihiwalay sa kanyang mga daan, sa kanyang mga utos. Ano sabi ng Diyos? Ako bahala, bibigyan kita ng lakas. Totoo ba yun? Totoo ba yun sa iglesyang ito? Pakinggan natin yung binasa natin kanina sa Zacarias 13:9. At aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy. Tayo yun, tayo. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. Ayan. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Ito, sabi ng Diyos, pag nangyari na yan. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan. Oh, yan ang lakas. At aking silang diringgin. Yan po, lakas. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Ano Diyos. po ang sabi ng Diyos? Nalakas na ibinigay niya sa iglesyang ito na kanyang idadaan sa apoy ng pagsubok. Ang sabi ng Diyos, magsisitawag sila sa aking pangalan, akin naman silang diringgin. Ang diferensya, baka yung iba hindi tumatawag o hindi totohanan ng pagtawag. Ang sabi ng Diyos, sasabihin ko, sila'y bayan ko, sasabihin nila, ang Panginoon ang aking Diyos. Hindi naman tayo hinihiwalayan ng Diyos Mga kapatid, mula pa noong 1914, katakot-takot na. Nag-iisa pa lang ang sugo, katakot-takot na ang dinaan ng pagsubok. Hanggang sa panahon ng Hapon, matitinding pagsubok ang dinaanan. Pagkatapos ngayon, nagdaranas pa rin ang pagsubok. Talagang ayaw na ng Diyos na mayroong matalikod sa iglesyang ito.